Ngayong araw na ito, ipiprepare natin yung mga sisyo natin dahil merong bibili. Merong darating dito from Coronadal at meron ding darating from Sarangani. Darating na rin ang kukuha ng mga breeders natin. Siguradong tiba-tiba tayo ngayong araw na ito. Nakaprepare na rin ang mga karton para sa kanila. Yan mga kanitib, dahil merong darating na buyer dito, dalawang buyers yon. Yung isa gustong kumuha ng 50 chicks. Yan, so dito sa manuka natin, meron tayong 10% allowance na mortality. No? Kung sa iba, ilang porsyento lang dito, 10%. Yan, na? So dito, ito yung order niya, 50 chicks. Yan, dito muna natin nilagay. Dahil nga, napaka-fresh ng hangin ngayon at maganda din po yung panahon. Hindi masyadong init, hindi masyadong malamig. So kahit walang ilaw, pwede ito kapag ganitong edad. So ito yung mga nasa mga 5 days old na. Yan, 5 days old. No, 4 to 5 days. Yung iba kasi advance ng late ng 1 day nung pagka-hatch. Yan, so 55 to. Kasi nga 50 chicks yung order niya. Ito naman, buyer nito is, yung buyer dito is from Coronadal. Ito naman, from Sarangani. Yan, so ito ay 110 chicks. Dahil nga 10% yung ating mortality allowance dito. 110 chicks. Yan. So ito, sisiyo lang po talaga yung order no? Ng taga Sarangani. Ito from Coronadal, 55. Yan, 50 chicks. So ito ay total 165 chicks. Yan. So ngayon naglilinis si Papang sa mga brooder namin, no? Kasi nga dapat talaga malinis yung brooder. Lalo na kapag may mga bagong sisyo na napipisa, no? So dito ito yung nilinisan na brooder. So ito yung nasa mga 130 plus na sisiw. So halos dito is mga pure breeds. No? May mga hybrids din dito pero konti lang. Yan, nakamarkings kasi yan kaya alam na alam namin. So pinipalit ko na yung karton, yung beddings pala nitong ito yung beddings nila, Rizal, newspaper, no? Yan, para safe na safe sila sa biyahe nila at komportable sila sa beddings. Yan, tignan natin si Papang doon. May mga siso pa naman tayo natira dito. Yan, so ilan na yon? No, 130 plus 160, dami. No? Dito may mga sisiyo dito mahigit 100 din. Tignan natin. Dito may mga sisiyo din tayo. Yan, kita nyo naman, gaganda. Malalaki na. I-transfer na to sa mga screen na flooring, no? Kasi nga malakas na mag-poops itong mga chicks na ito. Malalaki na to. Ito din sa kabila. Ito nasa 50 plus chicks. Ito naman is 30 plus chicks lang to. Pero malalaki na talaga to. Solid na to. Kung makakabili ka nito, sulit na. Dito naman tayo sa kabila. Ito yung mga chicks natin na nasa hatcher kahapon, no? Yan. So, dami. Yan. So, sa labas, dami na nating chicks. Nasa mga 300 plus chicks, no? Plus dito, 90 chicks. Plus 50. Yan. Ilan na? Dami. Yan, almost 500 chicks yung andito ngayon sa mga brooders natin. Yan, and lahat sila may mga buyers na. Yan, pero don't worry, no, may mga hatch na naman. At yung iba marami dito, yung mga bayad na kukunin na to, no, for November 3. Yan, naka-schedule na 'yon. At dalawang buyer ngayong araw. So ganyan lang ka-easy. And sobrang ganda ng produksyon dito sa Manukan. Unang buyer na dumating natin is from Coronadal. Meron siyang 50 chicks plus 5 na free. At siya din yung kukuha ng 8 breeders. Sumunod na dumating ang from Sarangani. Ang financer nila is from Saudi Arabia, si Sir Nasser.
Shoutout sa'yo, sir. At syempre, hindi mawawala ang picture taking dito sa manukan natin. Sugod na tayo. So, ito na mga pagkain namin ni Papang sa mga alaga natin. Pasok tayo dito sa ating breeding pen number 1. Pakain natin ngayong hapon, no? Mix na yan, mix. 50-50, 50% commercial, 50% organic. Pasok tayo dito. Sana di maabutan ng ulan. Napaka-busy namin, may nakalabas naman ako. Papasok yan, papasok. Oy, ayaw niyang pumasok. Basta mga ganyan na manok, pag nakalabas yan, no, hindi po yan lalayo. Hindi nyo na makikita yung manok na yan pag nahuli ng kapitbahay. No? Yun. Yan. Oras ngayon, no? Delay tayo ng pagkain sa manok natin, alas 4. Alas 4 pa lang, pero parang alas 6 na. Sobrang dilim. Babagsak ng ulan ito, no? So, itong pagkain nila, mauubos naman yan. Kasi nga talagang, tama lang yung pinapakain namin sa kanila. Dito namin pinapakain yung mga manok namin na medyo malalayo. No? So, tip ko yan sa inyo. Yung mga rooster kasi, nag-aaway yan sila. No? Kaya dapat medyo magkalayo yung paglalagyan nyo ng pagkain. So, yung naubos na sisiw ngayon is 165 chicks yung naubos na sisiw ngayong araw. At nabawasan tayo ng breeders, 8. Yan, ngayong araw. Sa November 3, may darating na buyer dito at kukunin niya yung order niya na 300 chicks. Yan, 300 chicks. At kukuha din siya ng 12 na breeders. Punta tayo dito sa Black Australorp natin. Kumunti talaga yung Black Australorp namin. No, nabawasan kasi tayo ngayon. Yan. Uy, mating, oh. Yan. Kahit masama yung panahon, basta't maganda yung patuka, maganda yung vitamins, maganda talaga yung resulta. Yun. Kain ng kain. Punta naman kami sa aming breeding pen number 3. Mga hybrids production. Yan. No, sobrang saglit na magpakain ng manok talaga. Siguro, yung pagpapakain dito is nasa mga 15 minutes. Pinakamatagal, 20 minutes. No? So, isang araw, 2 beses magpapakain. Pero pag andito ako, nagbibigay ako ng merienda, pampaitlog, duck layer. Yan. Siguro sa papapakain dito, no, nakakaubos kami ng ilang oras. Siguro 1 oras talaga kung i-combine sa isang araw. Yan, sa papakain lang. Sa tubig, another naman yun. Another trabaho. Harvest ng itlog. Sabi ko nga dito sa manuka namin, nagtatrabaho kami dito, nasa mga 2 to 3 hours a day lang. Yan, no? At syempre, yung the rest, bantay-bantay na lang. Bantay sa uwak. Kasi minsan yung uwak, no, sumusugot po sa pugad. Kaya, mas advisable, harvest talaga palagi ng itlog. Ito, may nang itlog dito. Yan. Itlog to ng siguro Rhode Island Red. Yun. Ayos. Diba, bilis? Pagkatapos dito, doon na kami sa aming breeding pen number 4, no, sa mga Rhode Island Red. Meron pang itlog dito pang, oh. Yan. May na-harvest pa si Papang, oh. No? May na-harvest pa si Papang. Dito, meron din, no? Bagong harvest ng si Papang, pero harvest na naman. Yan. So, ganyan kaganda itong trabaho namin dito. Wala na. Yan. Nag-harvest si Papang alas 4, alas 3:30.
Yan. So ngayon alas 4, yan, meron pang itlog. Woo! Grabe talaga itong panahon sa amin, no? Palaging dito. Mainit kung umaga, ulan naman kahapon. So talagang vitamins. Vitamins yung namin dito. Sa pagkain, King's Vita Plus. Sa tubig, Intenso Plus. Doon naman kami sa aming breeding pen number 4. Papang kumukuha ng feeds doon sa sa pagkainan namin. Yun. Multicab yung dala ko ngayon. Kasi alam ko na nauulan. Yan, kasi medyo madilim kanina pa. So, pagkatapos ito, check lang kami ng incubator and uwi na ako sa bahay. Ready na si Papang para sa ating breeding pen number 4, Rhode Island Reds. Rhode Island Reds natin, nabawasan tayo dito. No? Pero nagdagdag din naman ako dito, pero rooster. Nabawasan ako dito ng 2 hen. Yan. Grabe, dilim talaga. Kala ng iba, gumagabi na. Yung iba, humahapon na, pero bababayan. Kunti na lang yung Rhode Island ko. Rhode Island Reds. Yung mga bagong roosters natin, no? Gaganda. Yan, tulak na lang natin para mababa. Baba. Ay, tinuka pa naman ako. Yun, no? Pula. Okay lang yan. Ganyan sa pera, no? Minsan nasasaktan tayo. Yan. Charot lang yan, charot. May itlog pala ako nakita dito kanina. Tinago ko lang. Ito yung mga kinokondisyon namin, no? Yun yung mga dumalaga namin. Kinokondisyon namin yan. Shamo natin. Meron din ako mga dumalaga doon, kinokondisyon para maging breeder. Yan. So ito, nakuha ko to, maliit na itlog, no? Dito to sa kinokondisyon namin. Yan, umiilaw na po yung aming mga brooder. Yan, umaambon na. So, tapos na kami magpakain, tapos yung trabaho. No? Walang putol-putol yung halos walang putol yung video natin. Ganyan kabilis yung trabaho namin dito. No, sabi ko nga, pagkagising ng umaga, painom ng tubig, pakain, harvest ng itlog, tapos yung trabaho. Di ba? Check ng sisiw. Sisiw, malalaman nyo na nagutom yung sisiw, maingay yan. No? Kano, mating na naman tayo. Yun. Grabe yung mga breeders natin dito. Siguradong buntis yung mga babae dito. Don't worry, magdadagdag tayo ng mga breeders natin. Ibababa natin yung mga kinokondisyon natin ng mga dumalaga. Ngayon, trabaho ni Papang, dalang-dala ko po yung itlog. Isasarado nyo na yung baboy. Yung baboy na para sa paihaw natin sa December. 3 baboy to, papaihaw ko to. No? So, 3.5 yung isa niyan, 10.5 yung tatlo. Yan, at hindi po magastos sa feeds to kapag bago pa, kapag pre-starter pa lang yung feeds. So ito yung ginagawa ni Papang dito. Expert kasi si Papang talaga sa pagbababoy. Ano? Para hindi po sumakit yung tiyan nila, hindi sila malamigan. Yan, 3 baboy lang yan. Hindi na makita, dilim na. Mga baka matibay. Yan. Tinatrapala ni Papang yan. Umaambon. Yan. So, after nito, uwi na rin ako, no? Check ko na lang yung incubator. Yan, dito dumadaan yung mga buyer natin. Yan, dito sila napaparking. Ganyan lang kasimple, no? At talagang simple lang, magaan yung buhay dito sa probinsya. At syempre kumikita tayo. Si Mama, naghihintay na dun. Uwi na rin ako.